Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 4. Abala si Diana sa pagbubungkal ng lupa sa gilid ng bahay. Mayroon siyang mini garden. Isang hardin na hindi naman mga bulaklak ang tanim, kundi mga gulay at kung ano-ano pa. Walang ano-ano ay tumunog ang kanyang cellphone. Hinubad muna niya ang suot na gloves bago tumayo at kinuha ang cellphone na nasa ibabaw ng outdoor settee. May hilera kasi roon ng mayayabong na puno kaya naisipan niya na gayahin ang bahay ni Max. Naglagay rin siya ng malaking duyan at seti. Nang tignan ni Diana kung sino ang caller, ay numero lang ang nag-plus sa screen. Naupo siya. She knew it was Carlos. Ilang beses na kasi siyang nagpalit ng SIM dahil palaging nalalaman ng dating kasintahan. Ibinaba niya ang cellphone sa mesita. Pinag-iisipan kung sasagutin ang tawag o hindi. Hanggang sa muling dinampot at dahan-dahang itinapat sa tenga. Kasabay ng pagpindot sa accept button. Be, napapikit si Diana. Tama siya sa loob na nakalipas. 2 taon ay ilang beses na rin siyang tinawagan ni Carlos. Hindi naman siya kinukulit. Pero lagi namang sinasabi na mahal pa rin siya nito. Tumayo siya at lumapit sa isang puno. Carlos? Hi. Kanino mo nakuha ang number ko? Sa ate mo? No, hindi niya ibibigay sa akin. Kinuha ko lang nang walang paalam sa cellphone niya. Kumusta ka na? Basag ang tinig ni Carlos. Halata ang sakit doon. Nagiinit na naman ang mga mata ni Diana. Ano mang sandali, alam niyang tutulo ang kanyang mga luha. Okay naman, hindi agad sumagot ang binata. Pero narinig niya ang sunod-sunod na pagbuga nito ng hangin. Alam niya na pilit na pinapayapa ni Carlos ang sarili, katulad ng ginagawa niya ng mga sandaling iyon. Sana, kaya kong ibalik ang isang gabing yon. Sana kaya kong ibalik ang isang gabing yon. Sana, tinakpan ni Diana ang mouthpiece ng cellphone bago malakas na bumuga ng hangin para paluwagin ang nagsisikip na dibdib. Ang isang gabi na tinutukoy ni Carlos ay ang gabi na may nangyari dito at kay Gia. Nagpaalam pa noon sa kanya si Carlos na pupunta sa kabilang baryo dahil naimbitahan sa kasal ng isang kaibigan. Sa lugar kasi nila, kapag may kinakasal, ay nagpapasayaw muna sa gabi bago ang araw ng kasal. Ayon sa paliwanag ni Carlos, nalasing di umano ito ng gabing iyon. And one thing led to another. Hanggang sa malaman na lamang ni Carlos na buntis si Gia. Napilitan ng lalaki na panagutan si Gia dahil sa bata. Pero hindi mo na kayang ibalik ang nakaraan. Diana tried so hard not so sad. Naitukod niya ang kaliwang kamay sa puno habang nakayuko. Kaya ngayon, harapin mo na lamang ang resulta ng isang gabing yon. May pamilya ka na, Carlos. Please lang. Palayain mo ng sarili mo. Talking to him was very painful. Laging sinasabi ni Diana kay Carlos na kalimutan na siya ng lalaki at mag-move on na. Dapat na itong harapin ang buhay para sa anak nito. Ang tapang-tapang niyang sabihin. Ang mga yon gayong siya nga ay hindi magawa na lumimot at mag-move on. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya tinatangka na makipagkita kay Carlos. Natatakot siya sa magiging reaksyon. Baka mabaliwala ang kanyang prinsipyo at kahit mali
ay susuungin niya. She had to get a grip. Kailangan niya ng sapat na distansya. Sana nga kaya ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa napapatawad ang sarili ko. Hindi ko magawang lumimot. Mahal pa kita. Carlos, please, tama na. Tama na. Pakiusap ni Diana. Sinikap na huwag sumigok. Patuloy sa pag-agos ng kanyang mga luha. Kahit anong pagpipigil ang gawin. Kilala kita, Carlos. Alam kong responsable ka. Ano mang responsibilidad ang nakaatang sa balikat mo, ay pinaninindigan mo. Kaya nga, lumunok siya. Kaya nga pinakasalan ko siya. Hindi ba? Kalimutan mo na ako, Carlos. Hindi tayo para sa isa't isa. Iniisip kita, Diana. Gabi-gabi kitang iniisip. Natatakot ako sa kabiguang ibinigay ko sa'yo. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Kaya nga ipinagdarasal ko na sana ay magmahal ka uli. Kahit ako na lang ang masaktan. Basta masaya ka at hindi nag-iisa. Pumikit ng mariin si Diana. Paalam na, Carlos. Please, huwag mo na akong tawagan ulit. Iyon lamang at pinutol na niya ang tawag. Nang mailapag ang cellphone, ay sa kaniya pinakawalan ang hagulhol. It did not hurt that much anymore. Hindi ganon kasakit, pero hindi pa rin niya maiwasang manghinayang sa kinahinatnan ng kanilang relasyon. Iiling-iling at nangingiti si Max habang sinusulyapan ang bitbit na Tupperware. Gumising siya kaninang umaga na si Diana ang unang pumasok sa kanyang isipan. He even wished na sana ay ang dalaga ang kanyang mamulatan. Weird, pero pakiramdam niya ay miss na niya si Diana. Gusto niya itong makita. Kanina pa nga panay ang tanaw niya sa bahay ng dalaga. Umaasang nasa beranda ito. Subalit hindi niya makita si Diana. Hindi naman siya basta-basta makasulpot sa bahay nito. Dahil sa ilang beses na pagtatagpo nila ay madaling sabihin na medyo reserve ang dalaga. Kaya umiisip siya ng paraan para makalapit kay Diana. Nagluto siya ng sinigang. At ang pagbabahagi ng ulam sa dalaga ang naisip na paraan. Narating ni Max ang bahay. Kakatok na sana siya nang maulinigan ng boses ni Diana. Pero hindi mo na kayang ibalik ang nakaraan. Natigilan si Max. Curiosity got the best of him. Isa pa, para siyang tinatadyakan sa emosyong kaakibat ng boses ni Diana. She was obviously in pain. Bago pa siya makapag-isip, ay binitawan na niya ang Tupperware sa pasimano ng balustre at tinuon ang pinagmumula ng tinig. Dinala siya ng mga paa sa gilid ng bahay. Nakita niya si Diana. Nakatayo ang dalaga. Nakatukod ang kaliwang kamay sa puno, habang ang kanang kamay ay may hawak na cellphone. Base sa pagkakayo ko sa basag na boses at sa basag na mga balikat, hindi maikakaila na umiiyak si Diana. He drew a sharp breath. Pakiramdam niya ay may kamay na bakal na pumisil sa kanyang puso. Kaya ngayon, harapin mo na lamang ang resulta ng isang gabing yon. May pamilya ka na, Carlos. Please lang, palayain mo na ang sarili mo. Carlos pala ang pangalan niya. Mahinang usal ni Max. At ang sabi ni Diana ay may pamilya na ang lalaki. Ang sunod na nakita ni Carlos ay unti-unting pag-upo ni Diana habang nagkakaroon na ng tanong sa kanyang sarili at patuloy sa pigil na pag-iyak ang dalaga.
Napabuga siya ng hangin. Hindi siya mapanghusga at hindi alam kung ano ang totoong nangyari sa pagitan ni Diana at Carlos. Pero gustong-gusto niyang murahin ng lalaki. Bumangon ang galit sa kanyang dibdib para sa lalaking iyon. Hanggang mapagtanto ni Max na nanggagalaiti na siya. He was grinding his teeth. Mariin ang pagkakakuyom ng kanyang kamay. He felt protective towards Diana. Pakiramdam niya, kahit sino ay kaya niyang kalabanin para sa dalaga. Malalaki ang hakbang na nilapitan ni Max si Diana. Bago pa man nakapag-react ang dalaga, ay nahawakan na niya ang mga balikat nito. Itinayo at walang sabi-sabing ikinulong sa kanyang mga bisig. Ano to, Diana? Si Max. He gritted his teeth. Kung pwede lang naakuin ang lahat ng sakit at lungkot ni Diana. Kung pwede lang naburahin ang Carlos na yon sa puso at isipan ng dalaga. Lahat ay gagawin niya. God damn it. Bakit ganito ang kaapektado niya? Bakit ako ang nasasaktan sa nakikita kong pagluha niya? Damn that bastard. Napapitlag si Diana nang may humawak sa kanyang magkabilang balikat. Hindi niya makita kung sino dahil nanlalabo sa luha ang kanyang mga mata. But the sense was familiar. Before she knew it, nakakulong na siya sa mga bisig na yon. Napapikit siya sa paglukob ng kakaibang init sa kanya. Mahigpit ang yakap, pero gentle at tila nangangako ng proteksyon. Ako to, Diana, si Max. Max? Sinikap niyang kumawala, pero hindi ito pumayag at sa halip ay tila lalo pang humihigpit ang yakap hanggang bumigay na rin siya. Noon, napansin ang tensyonadong kalamnan ni Max. Parang galit ang binata. Tila umatras ang kanyang mga luha. Marahil ay natakot kay Max. For a few minutes, he just held her. May kakaibang comfort na ibinibigay ang malapad na dibdib at malalakas na bisig ni Max. Tila masarap makulong doon. Nakakawala ng pighati. It could amazingly calm her senses. Max, I'm okay. Okay na ako. Kumuwala na si Diana nang maramdaman na tila bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Nais niyang pumikit at patuloy na damhin ang comfort na hatid ng dibdib ni Max. Gusto niyang punuin ng amoy nito ang kanyang ilong. Pinakawalan din naman siya ng binata. He was serious. Nag-iwas siya ng tingin. Ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang iniisip ni Max dahil sa nasaksihan ng pagluha niya. And she let him embrace her. Bago pa mapahid ni Diana ang kanyang luha, ay napigilan na siya ni Max. May kinuha ang binata sa bulsa. Kaya pala nagdala ko nito. Sa lubong ang makilay na ipinakita nito sa kanyang isang panyo. Si Max pa ang dahan-dahang nagtuyo ng kanyang mga pisngi. While wiping her tears away, his face softened. Sumungaw ang kung anong emosyon sa mga mata nito. Hindi agad nakapagsalita si Diana. Okupado ang kanyang isip na inaakto ng binata. Max hugged me as if he cares, as if he has the right to. Hindi niya maipaliwanag kung paano gumaan ang namimigat na dibdib. Kung kanina ay parang hindi siya makahinga. Ngayon ay maluwag na. Isa pa, parang ayaw na niyang umalis sa mga bisig nito dahil masarap makulong doon. Tumaas ang kamay ni Diana upang kunin kay Max ang panyo. Para siya na ang magpunas ng kanyang mga luha. Ako na! Pumatong sa likod ng kamay. Nang binata ang kanyang kamay, pumitlag ang kanyang puso. Si Max naman ay hinuli ang kanyang mga mata at hindi niya yon magawang iwasan.
They stared at each other. Tila may mga paru-parong nagliparan sa kanyang sikmura ng oras na yon. Biglang nalito si Diana sa halo-halong damdamin na nagsisiksikan sa kanyang dibdib. Salamat. Please, iwan mo na ako. Gusto kong magpag-isa. Iyon lamang at tumalikod na siya para pumasok sa loob ng bahay. Isang araw, magigising ka na lang na may dahilan ka na uli para ngumiti. Ani ni Max bago pa man siya tuluyang makapasok. Biglang nag-init ang kanyang mga mata at namuo ang mga luha. She bit her lips hard para hindi mapasigok, subalit nananakit ang kanyang lalamunan na nagbabanta nang hindi mapigilang hagulhol. Isang araw, haharap ka sa salamin na may kislap na uli ang mga mata mo. You love again, Diana. Magmamahal ka uli. Higit sa pagmamahal at panghabang buhay. I promise you that. Dagdag ni Max sa tinig na magkahalo ang mga pag-alala at galit. Gustuhin mang ipakita ni Diana ang pagiging miserable ay hindi niya magawa. For sure, Max would not buy that. Hindi malayong napagtagni-tagni ng binata ang kwento. Lalo pa kung narinig nito ang kanyang mga sinabi kay Carlos. Nang makapasok ay sumandal si Diana sa pinto. She could not make it to her room. Parang nauupos na kandila na napadausdos siya ng upo sa lapag. Niyakap niya ang mga binti at isinubsob ang noo sa kanyang tuhod. You love again, Diana. Magmamahal ka uli. Magagawa nga kaya niyang magmahal ng higit sa pagmamahal na inuukol niya kay Carlos? Nagpaligsahan sa pagtakas ang kanyang mga luha. Binalikan sa isip ang pangyayari nung isang taon. Umuwi siya noon sa Laguna. Nag-disguise siya at mula sa malayo ay tinanaw si Carlos sa mismong araw ng kasal nito. Parang pinipilas ang puso ni Diana habang nasa isang sulok ng simbahan at nakikiusyoso sa kasalang nagaganap. Pinagmasdan niya ang bride. Hindi maitatangging maganda si Gia. Hindi maitago sa mga mata nito ang lungkot. Kahit anong pilit ng ngiti, ang pakawalan sa mga bisita. Whenever a guest approached her, she would force a smile, rub her arms, and bow her head. Iyon ang napansin ni Diana na palaging ginagawa ng bride sa simula pa lamang. Sa totoo lang, hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit sa babae dahil biktima rin lang ito ng pagkakataon. Tinignan niya ang suot na relo. Mahigit 20 minutes nang late si Carlos. Napapikit si Diana nang umalingaw-ngaw na ang wedding march. Marahil ay dumating na rin ang groom. Tila niyakap niya ng malamig na hangin, kasabay ng mariing pisil sa kanyang puso. Masakit, napakasakit na makita si Carlos na ikakasal sa iba. Siguro ang masasabi lamang niya na konsolasyon niya ay ang kakaibang atmosphere. There was no festivity in the air. Napasinghap si Diana nang makita si Carlos habang naglalakad papalapit sa altar. Kabaligtaran ang itsura ng dating kasintahan sa pinapangarap niya para dito sa araw ng kanilang kasal. He looked like a complete mess. Malungkot na malungkot ang itsura nito. Magulo ang buhok at nakatoksido na wala ring sa ayos. Ang mukha ni Carlos ay napapalibutan ng nangingitim na stubbles. His eyes were weary. Puno iyon ng hindi maitagong kalungkutan sa kabiguan. Carlos, she cried as pain struck again and again. Tumingala si Diana. Para sa pamamagitan niyon ay hindi matuloy ang pag-alpas ng kanyang mga luha. God, this pain is so blinding. Carlos! Carlos! Carlos!
Tawag niya rito sa kanyang isipan. Pwede ba siyang maging makasarili at pigilan ang kasal na iyon? Tulad namang halatang napipilitan din lang si Carlos. Makakaya ba ng kanyang konsensya na maisilang ang batang yon na walang kikilalaning ama kapalit ng kanyang kaligayahan? Pwede ba siyang maging makasarili at bigyang katuparan ang mga binuo nilang pangarap ni Carlos? Pero hindi ba kaya pinili ni Carlos na ituloy ang kasalang yon ay dahil na rin mismo sa magiging anak nito? Carlos knew what it was like to grow up without a father by his side. Iyon ang ayaw nitong mangyari sa sariling anak. Oh God! Kaya ko ba? Kakayanin ko ba na ituloy ang buhay ko? Diana swallowed hard. Pinahid niya ang mga luha habang pigil ang emosyon para hindi mapahagulhol. She prayed so hard for courage. Isang huling sulyap kay Carlos ang kanyang ginawa bago mariing pumikit. Then, she turned her back on him. Goodbye, Carlos. Sana'y kayanin ko. Napapikit ang mariin si Diana. Sa alaalang yon, araw at gabi ay umiiyak siya. Iniiyakan ang pag-ibig niya kay Carlos at ang mga pangarap na ilang taon nilang binuo. Iniyakan niya ang katotohanang hindi basta-basta maghihilom ang sugat sa kanyang puso. Iniyakan din niya ang posibilidad na baka hindi na siya muling magmahal. She suffered too much emotional pain. Pakiramdam ni Diana ay napakalupit ng tadhana sa kanya. The tears were endless. The pain tore her apart. Narinig mo na ba ang kasabihang, everything happened for a reason? Nagulat at napatigil si Diana sa pag-iyak nang marinig ang boses ni Max. Mula sa pagkakasubsob ng mukha nito sa kanyang tuhod, ay napaunat siya ng upo. Naroon pa sa labas si Max. Hindi pa ito umaalis. Yeah, I know. Mahirap matukoy ang rason sa isang kabiguan. Hindi natin agad mauunawaan ang dahilan kung bakit kailangan nating masaktan. Gayong, hindi naman natin deserve ang bagay na yon. Hindi natin agad malalaman ang dahilan. Only time will tell. Naisandal ni Diana ang kanyang ulo sa pinto. Base sa tinig ni Max, tila nakaupo rin lang ito sa pintuan. Kung ganon, narinig na naman ng lalaki ang kanyang pagtangis. Muling na malibis ang kanyang mga luha. He sounded so sure. Pwede niya itong harangin at sabihing ilang beses na niyang narinig ang mga katagang iyon. Pero hindi niya magawa. Because no matter how much she denied it, his voice resonated like a curse. Tila hinahaplos niyon ang kanyang sugatang puso. Hindi siya makadama ng galit sa tila pagmamagaling ni Max. Gaano man kahapdi ang sakit, gaano man kalalim ang sugat, nakatakdang gumaling niyan, Diana. Isang araw, makikita mo, magigising ka na lang na nasa ayos na ang lahat. Tapos sasabihin sa'yo ng tadhana na, si Diana, kailangan mong mabigo muna para sumaya ka ng ganito. She swallowed hard. Sana nga. Sana nga. At dito na po nagtatapos ang chapter 4 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.